Check sound. Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Minsan pa po nating sambahin ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Continue to worship Him.
Jesus, and I will seek your face. Oh, we seek your face, call upon your name. Jesus, and all I want is you. Higher than dream, the name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than all, higher than dream, the name of the Lord. Oh, your name is higher. We worship you, God, in spirit and in truth. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito, Lord God. Holy Spirit, we welcome you right now. Holy Spirit, continue to move in our midst right now. Holy Spirit, continue to touch our lives today, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na kasama namin, Panginoon, sa lugar na naniniwala kami, O God, that something great is going to happen in this place right now. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. You deserve the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pag-pray po natin ang ating mga kaloob. Sabi nga dito sa Lucas 6:38, sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, at ustong takal, siksik at liglig, at tumaapaw, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo, siya rin gagamiting panukat sa inyo. Amen? So sige po, yan po natin ang mga tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga handog na ito, Panginoon. Lord, patuloy po, Lord, tinataas po namin ito, Panginoon, na ito, Panginoon, ay patuloy na magamit sa pag-expand ng iyong kaharian, Panginoon. I declare blessing upon blessing, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na nagkakaloob, Panginoon, at patuloy, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, na patuloy mong pagpalahin, Panginoon, in the name of Jesus. At dinedeklara rin po namin, Panginoon, na ang kasaganahan ay maghari sa bawat isa, Panginoon, in the name of Jesus. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa ipong kapurihang kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, pag-pray po natin muna. Hallelujah.
Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras na ito. Itinataas po namin, Ama, ang salita mo na mahayag sa oras na ito. Bless this message, O Lord, in the name of Jesus. At sa lahat po ng makarinig, makinig, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, ay magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, kaalaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos. At patuloy, Panginoon, maghari ka, banal na Espiritu, manguna ka sa oras na ito, mula simula hanggang wakas. At dinedel ka po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng mensahe mong ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Amen? Pamumuhay Kristiyano. Dito sabi niya, mga kapatid, sa panahon ito ng pagbabago, paano ba tayo mabubuhay ng may kabuluhan at kahulugan? Amen? Ang talata sa Romans 1, sa Romans 12, 1-11, ay nagpapakita ng isang mahalagang mensahe para sa mga Kristiyano. Sino bang mga Kristiyano dito? Amen? Tayo pong lahat, tayong mga tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Yesus. Sabi niya dito, isang mahalagang mensahe para sa mga Kristiyano. Ano ba ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Ito ay pagtitiwala, pagpapakilala, pagpapatiwala at pagmamahal sa Diyos. Amen. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay ng pag-aalay. Amen? Pag-aalay ng ating mga buhay. Amen. Pagbabago sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen? Mga pagbabago at pagmamahal. Paano ba tayo magbigay ng ng ating sarili? Paano natin iniaalay ang ating sarili sa Panginoon? Amen? Ang pag-aalay ay yung sabi nga, ang pag-aalay ay patungkol sa Diyos, ay yung ina-acknowledge natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Amen. So, ang sabi niya, paano natin binibigay ang ating mga sarili? Yung pagbibigay ng oras sa Panginoon. Amen. Yung pagbibigay ng oras at sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. So, kailangan po, sabi nga dito, ang mundo ay puno ng pag-aalpusta, puno ng pagkakasalungat. Sa kabila nito, paano ba tayo mabubuhay ng may pagmamahal at pagkakaisa? Amen? So, una, sabi niya, magbigay tayo ng oras sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangailangan ng iba. Amen? Mag-involve po tayo sa mga nagsusulong ng pagkakaisa. Amen po. So sabi niya, ang talata ng Romans 12:1-11 ay isang pagpapahayag ng pag-asa at pagbabago. Amen? Ano ba ang magagawa natin upang maging bahagi nito? Ang ating teksto po ay yung Romans 12:1-11, tumutukoy sa buhay ng Kristiyano. Ano bang ibig sabihin ng salitang Kristiyano? Amen? Ito ay ang taong nakipag-isa na kay Kristo. Mga taong tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Amen? Yung Kristiyano, yung Christ, parang yung Christ at saka tao, Kristiyano, Christian. Amen? So, hindi mo masabing Kristiyano ka kung hindi ka pa nakipag-ugnay kay Kristo. Amen? Kung hindi ka pa, nung hindi mo pa tinanggap siya, hindi mo masabi na ikaw ay Kristiyano. Amen? Bilang isang Kristiyano, paano ba tayo mabubuhay ng may kabuluhan at kahulugan? Amen? Tayo po naging Kristiyano, hindi lang sa wala lang, yung mabuhay ka lang sa mundo na walang kabuluhan ng yung buhay, basta gawin mo kung anong nais mo, mamuhay ka sa sarili mo. Amen? Subalit, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, na-encounter natin siya sa ating mga buhay, doon nagbago ang ating mga buhay. Amen?
So sabi nga dito, ngayon bilang Kristiyano, sabi nga ni Paul, sabi niya sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Tapos dito, sabi, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo. Amen? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ibig sabihin, nang tinanggap natin ang Panginoon noon sa ating buhay, nabubuhay na tayo ngayon para sa Kanya. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Amen? Mula nung kinilala at tinanggap natin ang ating Panginoon. Amen. So, ano ba ang buhay Kristiyano? Ang Kristiyano ay isang paglalakbay ng pag-aalay, sabi niya dito, tulad nga doon sa Romans 12:1, nang sabi, magbigay kayo ng inyong mga sarili bilang isang buhay na hayin, bawat kalugod-lugod sa Diyos. Yung paglalakbay ng pag-aalay, di ba noong tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? Amen? Ano bang klaseng paglalakbay ang ating ginagawa? Amen? Naglalakbay tayo para sa mundo. Amen? Naglalakbay tayo, nag-aalay tayo mga bagay-bagay sa mundo. Amen? Subalit, nung nakilala natin ang Panginoon, na-encounter natin ang Diyos, ngayon ay nabubuhay tayo, naglalakbay tayo sa kaliwanagan. Amen. Naglalakbay tayo ngayon sa kaliwanagan. Amen. Ang buhay Kristiyano ay pagbabago. Amen? Pagbabago. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, ibig sabihin, na-encounter mo na ang Panginoon. Amen? So, sa pagka-encounter mo sa Panginoon, sigurado yon ay may pagbabagong nangyayari sa ating mga buhay. Amen. Ang mga talating to nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalay ng buhay sa Diyos, pagbabago ng pag-iisip, at pagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa. Amen? Dito makikita natin bilang isang Kristiyano, yung nandun na sa atin, makikita sa atin yung mga bunga ng Espiritu ng ating Panginoon. Nandun na yung madali na tayong makapagpatawad, madali na tayong mabagong isip, di ba? Makapag-repent, amen? Kung meron tayong nagagawa. At ang sabi nga, pagbabago ng isip, pagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa. Madali tayong magmahal sa kapwa. Madali tayong magpatawad, madali tayong magbigay, madali tayong magmahal. Amen. Bakit? Kasi tayo ay bunga na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. So, iyon ay mga bunga ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Amen. Kasi bilang Kristiyano, sabi nga, bilang Kristiyano, yung dapat nakikita sa atin yung mga bunga, no? Yung pagiging Kristiyano natin. Amen. Kailangan makikita nila kung gaano ay yung buhay ni Kristo. Sabi niya, 'di ba? Yung buhay ni Kristo sa atin. Amen. Kung noon tayo ay naglalakbay sa kadiliman, amen? Tayo ay papunta sa kapamakan. Subalit nung makilala natin at tayo naging Kristiyano, ang pamumuhay natin ngayon ay lumalakad na tayo sa kaliwanagan. Amen. Gabay ng banal na Espiritu. Amen. Hindi na tayo naglalakad, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi sa Panginoon na. Amen. Lagi na sa Panginoon. Amen. Kaya anuman ang ating ginagawa, lagi-lagi naiisip natin to glorify God. Amen. Sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Kasi sabi nga, pag nandun ka na, bilang isang Kristiyano, kailangan ang mundo ay makikita sa iyo yung kaibahan. Amen?
we are extraordinary person. Bilang isang extraordinary person na nagtataglay ng supernatural power. Amen? So, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kakayahan na i-conquer o overcome kung ano man yung ating nararanasan na pagsubok sa buhay. Amen. Sabi dito, pagiging kabuluhan, sabi niya, pagiging makabuluhan ng ating buhay. Ang sabi dito sa 1 Peter 3:15, maganda kayong magbigay ng sagot sa lahat ng humihingi ng dahilan ng iyong pag-asa. So, kailangan, sabi niya, bilang Kristiyano, lagi tayong ready na sagutin kung ano yung mga tinatanong. Halimbawa, may nagtanong sa iyo, paano ka yung pagiging born again mo? Ano ba ang ginawa mo? 'Di ba? Paano mo na-encounter ang Panginoon sa buhay mo? Amen. So, sabi niya, kaya nga yung testimony din napakahalaga sa atin. Amen. Kasi, minsan, pag merong nagtanong sa'yo, siyempre, may nakikitang kakaiba sa'yo. Ngayon, itanong sa'yo kung ano ba ang ginawa mo. Amen? Paano mo ba na-encounter ang Panginoon? Amen? So, kailangan po, bilang Kristiyano, patuloy tayong laging nakahanda lalo na kapag kahit saan ka, kung may na-encounter kang tao at magtanong sa'yo, kailangan lagi mong nakahanda, ibigay yung kasagutan. Amen? Patungkol sa pagpapakilala sa ating Panginoon. Amen? So dito, sabi pa sa Mateo 5:13-16, kayo ang asin ng mundo, kayo ang ilaw ng mundo. Amen? So we are the salt and light of the world. Amen? So bilang isang Kristiyano, ano bang nakikita sa iyo? Amen? Ano bang nakikita sa iyo sa pamumuhay mo? Amen? Kaya sabi nga dito, ang asin ba, ang asin, pag yung pagkain walang asin, di ba? Walang lasa. Amen? So, napakatindi ng asin. Sa buhay natin, kailangan yung yung ginagawa natin ay may kabuluhan. Amen? Kailangan yung ginagawa natin ay may nalalasaan na kakaibaan tao. Amen? So, bilang ilaw, sabi nga, ang mga anak ng Diyos ay kahit saan ay nagliliwanag tayo. Amen? Kaya kapag yung mga unbeliever, yung hindi pa, nasa mundo pa, kapag nakatagpo mo sila, talagang may mararamdaman sila sa'yo. Amen? Sapagkat sabi nga, kailangan bilang ilaw ng mundo, kailangan makita sa atin ang ating pagiging Kristiyano. Amen? Kailangan makita sa atin, kasi yung iba, hindi nagbabasa ng Bible. Pero, ang binabasa nila tayo, we are a living Bible. Amen? Nakikita nila, tinitingnan nila kung ano yung ginagawa, pag-uugali mo, di ba? Kesa sa, hindi sila nagbabasa, pero tayo ang ginagawa nilang Bible. Amen. Kasi yung the way ng ating pamumuhay, the way na ating pag-iisip, the way na ating pagsasalita, the way na pakikipag-ugnay natin sa mga tao. Amen. So dito, sabi nga dito sa Romans 8:28, ang sabi, pagkakaroon ng kabuluhan ng buhay, ay yung nasabi niya, nalalaman namin na ang lahat ng mga bagay ay magiging mabuti sa mga nagmamahal sa Diyos. Diba? All things work for good for those who love Christ according to His purpose. Diba? So, dito rin sa 1 Corinthians 10:31, ang sabi dito, kahit anong iyong ginagawa, gawin ninyo siya para sa kalwalatihan ng Diyos. Kaya kahit ano daw ang ating ginagawa, kailangan anuin natin sa sarili, sa ating kaisipan, sa ating puso, na yung ginagawa mo ay nag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Bilang isang Kristiyano, kailangan, sabi na, kung ano man ang ginagawa mo, kailangan
nag-glorify ang ating Diyos. Amen. Hindi nag-glorify ang sarili natin, hindi nag-glorify ang mundo, kundi nag-glorify ang ating Panginoon. Amen. So dito sabi niya, sa Colossians 3:23-24, ang sabi, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, bilang sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, ano man ang ginagawa natin, kailangan wag nating bigyan ng anuang tao. Amen? Yung ginagawa natin, sabi niya, kailangan ang natin ay sa Panginoon. Hindi mo binibigyan ng yung tao, hindi sa tao. Ang ginagawa mo, kailangan para sa Panginoon. Amen? So dito, mga paraan ng pagkakaroon ng kabuluhan. Number 1, pag-aalay ng iyong buhay sa Diyos. Amen. Pagbabago ng pag-iisip, repentance, pagmamahal sa kapwa. Kapag hindi ka pa Kristiyano, hindi mo agad mapamahal sa'yo, hindi ka agad makapagmahal. Amen? Di kagaya bilang Kristiyano, madali mong mahalin ang iyong kapwa. Amen? Kasi nasa iyo ang ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Amen. Tapos, sa paglilingkod sa komunidad, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Amen. Yun, magkakaroon ng kabuluhan ng iyong buhay, ang buhay ng bawat isa, kapag ito ay ating ginagawa. Amen. Yung karakter, alimbawa, may mga karakter na nabago, no, sa Bible. May karakter na nabago ang buhay. Amen. Number 1, si Paul. Amen. Si Saulo. Amen. So, dito, alam natin ang istorya niyan na siya ay mamamatay tao. Di ba? Ay yung persecutor ng mga Kristiyano. Amen. Pero, nung may encounter niya ang Diyos sa daan ng Damasco, di ba? Di ba ano bang nangyari noon? Na ano siya sa ilaw ba? May nakita siyang ilaw na yun ang nakadahilan upang siya ay mahulog sa kanyang sinasakyan. Amen. So nung mahulog siya, anong nangyari? Nung pagkaano niya ay bulag na siya. Amen. So dito, nung mangyari yon, di ba narinig pa niya ang Panginoon? Bakit mo ko pinipersecute, sabi ng Panginoon? Amen. Sa time na yon, na-encounter ni Pablo ang Panginoon, nabago ba ang buhay? Nabago, di ba? Ang laki ng pagbabago ng buhay niya mula nung ma-encounter niya ang Diyos at naging matinding mensahero siya sa Panginoon. Amen. Matinding siya. At saka ang dami niyang ginawang yung libro, di ba? Ang dami niyang ginawang sa sulat sa Bagong Tipan. Makikita natin halos siya ang nagano sa Bagong Tipan, di ba? Ang dami niyang mga naisulat doon. Number 2, si Zacchaeus, di ba? Anong buhay ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, napaka-pandak. Amen. Pero, nung alam niya na tunugan niya na dadaan ng ating Panginoong Yesus, anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan upang siya ay makita ng Panginoong Yesus. Umakyat siya. Ano ba yung inakyat niya sa Gomoro? Oo, yun. So nakita nga naman ng ating Panginoong Yesus, di ba? So nung sabi niya, bumaba ka dyan at ako'y pupunta sa iyong tahanan. Amen? So nung na-encounter niya yung Panginoon, nabago ba? Nabago, di ba? Ang sabi pa niya, yung pagnanakaw niya sa buwis na yon ay babalik niya. Amen? Ibabalik niya masigit doon sa kanyang kinuha. Amen? So, dito makikita mo na tunay nga, ang tao hindi mababago hanggat hindi niya ma-encounter ang ating Panginoon. Amen? Ayan, pag-encounter sa Panginoon, iba-ibang paraan. Kung minsan yung tao nandun sa namamatay na, minsan nasa sakit, o minsan naman talagang problemado, di ba? Pag-encounter sa Panginoon, ibang paraan upang siya ay
makilala. Amen. So sabi pa dito, nagbago ang buhay niya pagkatapos binisita ni Jesus ang kanyang bahay. Naging isang tagapagbigay ng mga yaman sa mga nangangailangan. Yon, bandang huli, naging siya, giver siya, no? So, sabi dito, number 3, si Maria Magdalena. Sino si Maria Magdalena? Amen? Nakilala bilang isang taong may mga demons. Sa Lucas 8:2, nabago ang buhay pagkatapos palayahin ni Jesus mula sa mga demons. Amen. Naging isa sa mga na sumunod kay Jesus at nagbigay ng suporta sa kanya. Amen. Si Jose, kilala niyo si Jose? Jose, Joseph, di ba? Joseph, yes. Oh, iba di ba napakatindi rin ng dinaanan niya? Amen? Maliit pa lang siya, na-vision na niya yung kanyang bukas. Amen. May na-vision na siya at yun ang naging dahilan upang mainggit ang kanyang mga kapatid. So, nung ginawa nila, ninasa nila na mawala siya sa kanilang landas. Amen? Kung anong ginawa nila, pero yung ginawa nila sa kanya ay napakasama. Amen? Subalit, iyon pala ang paraan ng Diyos sa kanyang plano. Sa pinaplano niya sa kanya. So, ang nangyari noon ay ginawan sila ng ganyan, pero napagpala ng Diyos sa lugar na kung sa Egypt. Amen? So, naging governor siya doon. Pagkatapos, nung magkatagutom sa lugar ng kanyang pamilya, siya pang nagligtas sa kanila. Amen. So, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi mo maintindihan sapagkat kung minsan maisip mo, bakit nangyayari ito sa aking buhay? Pero, lagi natin tandaan, sabi nga, lahat ng bagay na inahayahan ng Diyos, pinapayagan ng Diyos na maganap sa ating buhay, ay lagi-lagi meron siyang good purpose. Amen? So, kung nandun ka na sa sitwasyon na yon, ang titingnan mo na lahat at iisipin na ang Diyos ay may magandang plano sa ating buhay. Amen. Kailangan natin daanan yon. Kumbaga, yung blessing na binibigay ng Diyos ay nasa tuktok ng bundok. Siyempre, hindi ka naman agad-agad diretso makapanhik doon, di ba? So, meron kang dadaanan na mga baku-baku doon. So, kailangan nung daanan yon para makarating ka doon. Amen? So, kaya kung minsan naman, Kristiyano, bumabagsak. Bakit? Pag dumarating na yung pagsubok na ganun. Amen? Yung matinding pagsubok, ang nangyayari, ang negative na pananaw nila sa problema ang siyang nagiging sanhi upang sila manghina. Amen? Pakatandaan po natin kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, asahan natin may pagpapalang nakalaan ng Diyos. Amen? So dito, sabi nga rito, sa nakilala si Jose. Si Jose. Amen? Joseph. Amen. So, katangian ng pagbabago. Amen. Pagtanggap ng Diyos, pagtanggap sa Diyos, pagbabago ng pag-iisip, pagmamahal sa kapwa, paglilingkod sa komunidad, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang buhay ni Pablo ay isang magandang halimbawa ng pagbabago. Amen? Mula sa pagiging tagapangasiwa ng mga Kristiyano, tagahabol sa mga Kristiyano. Amen. Siya ay naging mensahero at sumulat ng maraming sulat sa Bagong Tipan. Sa buhay natin, ano ang mga pagbabagong naganap sa pagiging isang Kristiyano? Meron bang nabago sa ating mga buhay? Meron ba tayong nakita at nabago sa pamumuhay natin? Amen? So, sabi dito,
masasabi ba natin sa ating sarili na ang buhay natin ay nagkaroon na ng kapunuhan? Amen? Kapunuhan mula nang ma-encounter natin si Jesus. Amen? Kasi hanggat ang tao ay hindi ma-encounter, hanggat na hindi makilala ang ating Panginoon, hindi niya mararanasan yung kapunuhan ng buhay, the fullness of life. Amen? Kasi tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay ng kapunuan ng buhay natin. Amen? Kaya nga, yung mga, nung nasa mundo pa tayo, laging kulang, lagi tayong, kahit anong gawin mo, lagi may kulang. Meron ka laging inahanap na kulang. Amen? Pero nung makilala natin ang Panginoon, ay natuto tayong masatisfied. Amen? Natuto tayo na makontento sa ating mga buhay. Hindi yung noon na may problema, agad-agad tayo'y nanghihina. Amen? Ngayon, dumarating ang pagsubok sa atin. Siyempre, hindi naman tayo libre dyan. Amen? Sa pagsubok, sa karamdaman, o ano pa mang bagay. Kasi, kailangan natin yan sa buhay. Dahil, sabi nga, ang pagsubok ay ang nagiging apoy natin upang tayo'y mas tumindi at mas higit makikita ang pagkakristyano natin sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. So dito sabi nga, mga akbang na dapat gawin ng isang taong naka-encounter ng ang Diyos. Amen? Bilang mga Kristiyano, nais ng Diyos na maranasan natin ang buhay na may kapunuhan, ang buhay na may kakontentuhan, at may kapayapahan. Amen. Kasi, nung wala pa tayo sa Panginoon, konting naguguluhan na tayo. Amen? Pero ngayon, nandiyan ka na sa pagsubok, pero yung kapayapahan ay nararanasan pa rin natin. Kasi kasama natin yung prinsipe ng kapayapahan. Amen. So dito sabi nga, dito ang mga principles ng ating alalahanin upang lubusan nating maranasan ang ninanais ng Diyos sa kanyang mga anak. Ialay ang buhay bilang ahid at kalugod-lugod at pagbabago ng kaisipan upang maunawahan ang kanyang kalooban. Amen. Ano bang gagawin natin una? Kailangan natin isurrender ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Ang surrender, ang ibig sabihin, submission. Amen. Dapat tayong magpasakop sa ating Panginoon. Amen. Maging submissive sa Panginoon. Sa Romans 12:1, sabi, sa verse na ito, sinasabi ni Paul na dahil sa magasaganang habag nang sinasabi, ihalay natin ang buhay bilang ahin na andog, kalugod-lugod sa Diyos. Amen. But if we truly understand the mercy of God's salvation, the grace and beauty of God, the sovereignty, ito ang dapat nating gawin. Present our body. Amen. Our body composed of soul, mind, and spirit. Amen po. Sabi nga, giving or offering our body as living sacrifice to God, anuman ang ginagawa natin, it will glorify God and it's for worship. Amen. Pero ang madalas, ang naibibigay nating oras ay hindi na yung buo. Amen. Tira-tira na lang. Amen. Nangyayari sa atin yan. Amen. Kasi kung minsan, pagdating ng umaga na, ayun, busy-busy na tayo. Ang nauuna sa atin na yung ating gagawin. Amen? So, busy-busy ka, magluto ka, magasigas ng bata, magatid, maglinis, ganyan. And then, yung oras na sabihin mo, pahinga ka na, ayun ang ibigay mo sa Panginoon. Pagod ka na. Amen? So, paano muna masasabi na inihahalay mo ang buhay sa Panginoon? Amen? Yung tira-tira na lang ang nabibigay natin sa Kanya. Amen?
Kumisan yung pagdarasal din. Nagdarasal ka, aantukin ka. Ang gagawin mo minsan, matutulog ka. Amen. Pero kailangan natin ma-conquer ang mga bagay na ito. Amen. So dito sabi niya, number 2, separate from the world. Kailangan maging separate tayo sa mundo. Amen. Dito sabi dito, maghiwalay sa mga bagay sa mundo. Don't conform to the things of the world. Sabi niya, but transform, di ba? But transform to God. Sabi niya, paghihiwalay sa mga bisyo. Ito, una, minsan yung bisyo, isa ring bagay na ang tao ay nalululong sa bisyo. Amen? Kaya sabi nga, bilang Kristiyano, kailangan masipit, kailangan makonquer natin itong mga bisyo-bisyo na ito. Amen? Na nag-aakit sa tao. Amen? Mga nag-aakit. Kung minsan ng mundo kung minsan natutokso ang tao, makita niya, ang ganda-ganda nito. O, di ba? Susunod niya, ang ganda. O, susunod ngayon, anong-anoin mo? Maramdaman mo ngayon sa iyong katawan. Amen? Susunod ngayon, gagawin mo na. Amen? Kaya kailangan makonquer natin yung mga bagay na yon bilang isang Kristiyano. Amen? Dito, sabi pa dito, yung pagkakaiba natin sa mga unbeliever. Amen? Kailangan, kung nakakatagpo ka ng unbeliever, kailangan mahihayag mo, share mo sa ang Panginoong Yesus. Hindi yung ikaw ang makuha niya. Halimbawa, kaibigan mo, unbeliever. Tapos ang nangyayari, ikaw ang maigot doon sa mundo, imbes na siya maigot mo dito. Amen? Kailangan maging alerto po tayo doon. Amen? Kailangan maging alerto ang mga anak ng Diyos pagdating sa ganon. Amen? Huwag mong ayahan na ikaw ang madala niya muli sa mundo. Kailangan yung mundo, yung nasa mundo, yun ang madala mo ngayon dito sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? So dito sabi nga, John 15:19 na sabi niya, kayo ay hindi parte ng mundo, ngunit pinili ko kayo mula sa mundo. So tayo ay pinili ng Panginoon. Amen? Kaya dapat hindi tayo mag-ano sa mundo. Kasi pinili ka, kailangan makonquer natin yung mga bagay-bagay na makakapagbalik tayo sa atin sa mundo. Amen? Pagkakaiba ng mga tao hindi nagmamahal sa Diyos. Pagbibigay ng prioridad sa Diyos, magbigay ng oras at pagkakataon sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang pattern, magkaiba ang pattern ng mundo at pattern ng Diyos. Amen? Yung sa mundo, conform, ano? Sa Diyos naman ay nagtatransform. Amen. Sa mundo naman, ang iba, kailangan mauuna ako. Pero sa Panginoon, ang sabi, we must to be the last. Amen. To be the last. Di ba? Kung nananalangin tayo, lahat panalangin mo muna bago pa ang sarili mo. Di ba? So, sabi niya, we must be the last. Sa Mark 9:34-35 yon. Next, to be served. Ang mundo, di ba? Yung mundo, lalo yung mga yaman, kailangan pinagsisilbihan mo ng maigi na parang prinsipe, di ba? Yung mga mayayaman na pag meron silang katulong na mahirap, anong ginagawa nila? Sinasamantala nila yung kanilang kayanahan. Amen? Akala mo kung mag-utos, akala mo sila kung sino na silang napakataas ng pagkatao. Amen? So, pero sa Diyos, imbes na ikaw, sabi niya, to be served, kagaya ng ating Panginoon, sabi niya, dumating siya hindi upang mag-servisyoin siya, kundi dumating siya upang mag-serve. Amen? So, dito sa Panginoon, serving. Amen? Sa Matthew 20:26 and 28. Amen po. Tapos, meron pa, to live. Kailangan mabuhay ka dito sa mundo upang mag-enjoy ka. But sa Panginoon,
To die to thyself. Amen? Hindi naman yung mamatay ka, mamatay ang sarili mo. Hindi, to die to thyself. Ang ibig sabihin, yung bang kailangan, yung sa mundo, kailangan yung give daily life natin ay maraming challenges. Amen? So, kailangan natin na yun ay pagtagumpayan ng mga yon. Amen? Sabi niya, to have freedom, but in God, submit to God. Amen. To have best life, live for Jesus. King mundo, burin magandang buhay. Pero sa Panginoon, ang magandang buhay ay yung mabuhay ka kay Kristo. Amen? Romans 12:1-2. So, if you have freedom, sabi niya, live for Christ. Amen? The only way. Christ is the only way for freedom. Amen? Sa Kanya lamang tayo pwedeng mapalaya. Amen po. And number 3, serve. Number 1, surrender. Number 2, separate from the world. And number 3, we must be served. Amen. You will not have value until you will not serve. Amen. Hindi yung naging Kristiyano ka, wala ka namang ginawa, o kaya magsimba ka na lang. Kung minsan pagsisimba, tinatamaran mo pa rin. O, di ba? Sa Bible study yan, small group, kailangan yan. Amen. Kailangan. Ang sabi niya, para maging makabuluhan ng iyong buhay, kailangan mag-serve ka, maglingkod ka. Amen. Maglingkod ka para sa Panginoon. In Christ, we have different gifts. Sabi niya, gifts. This your gift. Sabi niya, lahat tayo ay may kanya-kanyang gift. Amen. So, dito, ang sabi niya, kailangan, sabi niya, gamitin natin ang ating mga gift according to your calling. Amen? Kasi, magiging successful ka, magiging masaya ka, kung ang ginagawa mo ay yung talagang calling mo. Amen? Lahat tayo makapag-serve. Lahat tayo, pero may kanya-kanyang gift tayo. Kumbaga si Kristo ang kabuuan, pero may kanya-kanyang mga parte ng katawan. Amen? So, kailangan, kung kamay ka, trabawin mo yung kamay sa katrabaho ng kamay. Amen? O, ganun yun. Kasi, kung huwag mong trabahuhin yung trabaho ng iba. Amen? Huwag mong kainggitan kung ang iba ay nakakagawa ng ganito at ikaw hindi. Kapatid, tanungin mo sarili mo, tingnan mo, alamin mo kung ano yung gift mo. Amen? So dito, sabi niya, yung paglilingkod. Sabi dito sa Romans 12:4, don't compare, huwag mong ano ba yon? Compare yourself. Sabi niya, oo. Don't compare yourself. Sabi niya, we have different function. Amen. Sa Romans 12:6, ang sabi, lahat may kaloob tayo. Lahat may kaloob. At mga kaloob natin ay kailangan magamit. Amen. Magamit to serve God. Amen. So, if you cannot serve, there is a problem in us, kapatid. If we cannot serve, there is a problem in us. At bilang Kristiyano, kung tumanda ka na sa pagiging Kristiyano, hindi ka pa rin makapag-share ng salita ng Panginoon. Hindi ka pa rin nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Ang pinaka-importante bilang Kristiyano ay makapag-akay ka ng mga kaluluwa sa Panginoon. Na iyon ang pinaka-importante. Iyon ang pinaka-importante at iyon ang naging dahilan bakit si Kristo ay bumaba dito upang ang lahat ng mga makasalanan ay kanyang muling maabutan. Amen. So, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po. Sabi dito, if you cannot serve, there's a problem in you, in us. If we look around us, if we look outside, we can see many people who need Jesus. And we are only the one
to be used. Amen? Kung minsan, ikaw lang palang inaantay ng tao upang siya ay makakilala sa ating Panginoon. Amen? Pero ang nangyayari kasi, yung inuuna ng tao, inuuna ng ibang mga Kristiyano kung ano sasabihin ng tao. Amen? At kung baka mali ang kanyang sasabihin. Pakatandaan po natin kapag tayo ay nag-serve sa ating Panginoon ng buong puso't kaluluwa, wala pong mali sa gagawin na sasabihin mo sa kapwa mo sapagkat the Holy Spirit will guide you. Amen? So, kailangan po nating maging matapang. Amen? Huwag tayong mahiya. Alin ang gusto mo? Mahiya ka sa tao? Mahiya ka sa Diyos? At mapaunlakan mo ang tao. Amen? So, mas maigi yung mapahiya sa tao, pero sa Diyos, huwag tayong mapahiya. Amen? Kaya kailangan, lagi natin yan sa ating buhay, yung boldness sa atin. Amen? Kasi, kung manghihina ka, kung iisipin mo ang mundo, kung iisipin mo yung nakapaligid sa'yo, kapatid, mananatili ka na lang nakaganyan. Amen? Hindi ka magpa-progress sa iyong pagiging Kristiyano. Amen? Ang pagiging pag-progress para maging progreso ka sa iyong pagiging Kristiyano, iyon, gawin mo yun na isurrender mo muna. Tapos yung mundo is separate from the world. And then the important thing is to serve God. Amen? To serve God. At yung makaakay ka ng mga kaluluwa sa Kanya. Amen po. So sabi niya, involve ourselves to a mission. Paano yun? Mag-involve ka sa mission, mag-involve ka sa mga small group, mag-involve ka sa RRF. Amen. So, doon, kapag nagawa mo yun, ay hindi ka na mahiya na makipagano sa mga tao. Amen. Sa Romans 7:8 sabi, ang nakakilala kay Jesus di pwedeng di maglingkod dahil sure na may joy and peace in serving. Kapag nakilala mo ang Panginoon, sigurado meron kang patotoo. Sigurado yung pagbabago sa buhay mo ay maipatotoo mo. Kaya kahit hindi na kailangan, mag-memorize ka pa ng yung testimony mo, kapatid, ay napakatindi kapag iyon ay na-share mo sa tao. Amen. So, conclusion na po. As a Christian, there is a transformation in our life. Encountering God changes life. Amen. As a Christian, makita sa atin ang pagbabago, bunga ng banal na Espiritu. We have to surrender or submit ourselves to the will of God, separate from the world, and serve God by serving others to know Jesus. Amen. Yun lamang po, mag-pray na po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to, sa iyong mensahe, O Diyos. Salamat po, Ama, at ang mensaheng ito, Panginoon, I pray, Panginoon, na ito ay may naintindihan ng lahat ng mga Kristiyano na nakakilala sa iyo, Panginoon. Ang aming pagiging isang taga-akay ng mga kaluluwa para sa iyo. Bilang isang Kristiyano, Panginoon, kailangan namin, Panginoon, ito ay panghawakan, pangatawanan na makita ka sa aming mga buhay. Lord, thank you. Thank you. Marami pong salamat at dinedeklara ko po, Panginoon, ang patuloy na boldness sa mga anak mo, Panginoon. Dinedeklara ko po, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, ang proteksyon mo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ama, maraming salamat po sa iyo pong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.